Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Holy Father, our righteous Creator. He created us in His image and likeness. And so we look like our Father. We must be forever grateful to our Father because He considers us His treasure. We are important in the eyes of our Father. And that's for all eternity. He will never leave us nor forsake us. Even if we are already old and gray. We have innumerable reasons why we must worship our Father. Hindi natin mabibilang yung goodness ng tatay natin. He's faithful to us. He's full of mercy and grace. Lagi niya tayong pinapatawad sa ating mga kasalanan. And He sent to us our Savior, the only Redeemer, the only mediator to the Almighty Father, Jesus Christ. The man clothed in linen with an inkhorn, the Emmanuel, God with us, the high priest in the order of Melchizedek. Jesus is also faithful and true to us. He considers us His friends and as friends of Jesus Christ. He died on the cross so that our Jesus may present us to our Father, to be holy and pleasing to our Father. That's why Jesus Christ gave His life for us to cleanse us from our iniquities. To break the shackles of sin and shame. And our Jesus prayed to our Father to send to us the Holy Spirit, who is always guiding us, always reminding us of God's goodness, always reminding us to obey our Father. Kasi last time we read Psalms chapter 60, 61, 62, and 63. So we read 4 chapters. Iska. For recap, so pag nagkakasala tayo kay Almighty Father, nagagalit siya sa atin, nagdi-displease siya sa atin. But He restores us. And He protects us. And si Almighty Father, pinapakita niya sa atin ang kanyang power and gloriousness every day. Simula pa nung ginawa niya itong mundo, pinapakita na sa atin ni Almighty Father that He is good, He is perfect. Sa Psalms chapter 61, si Almighty Father, nadidinig niya ang ating mga iyak. So, hindi lang si David ang umiiyak. Si Abraham, umiyak din siya. Si Moses, umiyak din siya. So, paglalapit tayo sa tatay natin, we must be remorseful. Dahil yung tatay natin, mapagmahal siya. At sa kanya galing lahat ng strength and power and abundance.
Siya ang nagre-restore ng life natin. Sa Kanya nakasalalay kay Almighty Father. Nakasalalay yung time natin dito sa mundo. Kaya dapat nating sundin ang tatay natin. We are at His mercy. Without our Father, we are nothing. Napakabait ni Almighty Father. Kasi gusto ni Almighty Father ibigay sa atin ang lahat-lahat. Ngayon, paano ibibigay ni Almighty Father sa atin or ipagkakatiwala ang lahat-lahat kung tayo ay disobedient? Kaya gusto ni Almighty Father, obedient tayo sa Kanya dahil malaki ang ating inheritance. And that's for all eternity. Yung dito sa mundo, it's only temporary. We are only sojourners of this world. We are just passing through. And all that you see in this world are just a mirage. Nasisira, nabubulok, nananakaw. Si Almighty Father, faithful siya kay Abraham, Isaac, and Jacob. Faithful siya kay David. Faithful si Almighty Father sa lahat ng mga tao na faithful sa Kanya. Is our rock and our salvation. And we will never be moved or shaken if we trust in our Father and in Jesus Christ. Our refuge is in our holy God. Ang tao para lang tayong hamog or vapor. Nagkakaroon lang tayo ng value because of the blood of Jesus Christ. Pag nagtitiwala tayo kay Jesus Christ, saka lang tayo nagkakaroon ng value pag sinusunod natin yung commands ng tatay natin and the teachings of Jesus Christ, saka lang tayo nagkakaroon ng value. On our own, we are basura. Dahil ang mga gawa natin, puro kasalanan. Pero kung nasa sa heart natin si Jesus Christ and we trust Him and we love our Father, sakat lang tayo nagkakaroon ng value. At ang value na yon ay priceless, nagiging priceless tayo. Dahil nasa sa atin si Jesus Christ. Si Jesus Christ is priceless. Dahil never siyang nagkasala. Ito naman sa Psalms chapter 63. Umaga, tanghali, gabi, we will talk to our Father. Lagi natin siyang ilagay sa ating heart and minds. And praise His holy name. Exalt His name on high. Nakalagay ito, when I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches, kahit sa pagtulog. Because you have been my help, therefore the shadow of your wings, I will rejoice. Protection of the Almighty Father. Si Almighty Father na nagpa-protect sa atin, siya pa rin ang ating strength, siya pa rin ang ating salvation. Siya pa rin nagbibigay sa atin ng abundance. Lahat-lahat galing kay Almighty Father.
Pero yung mga taong wicked, na hindi naniniwala kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ, they will go into the lower parts of the earth, sa impyerno. At doon sila ay kasama nila ang mga jackals or fallen angels. Mga demons. Lahat ng angels, no, magaganda. Magaganda yung itsura. Pero dahil sa kasalanan, pumangit sila. Dahil si Almighty Father hindi tumitingin sa panglabas na anyo, tumitingin si Almighty Father sa heart natin. Kahit na pangit tayo, maganda tayo sa paningin ng tatay natin. Pag nasa sa atin si Jesus Christ, perfect ang tingin sa atin ng tatay natin. Mataas ang uri natin pag nasa sa atin si Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Almighty Father, He is my son, or this is my son, listen to Him. Sabi ni Almighty Father. So tayo, makikinig tayo kay Jesus Christ. Yun tayo, Psalms chapter 64. Hear my voice, O God, in my meditation. Preserve my life from fear of the enemy. So, nung time na to may enemy pa rin, no? Si David, hindi matapos-tapos ang dami niyang enemies. Hittites, Jebusites, Hivites, ano ba yun? Mga Canaanites, Girgashites, Hittites, madami. Tayo ang enemy natin, principalities of this world, mga trials and tribulations, na dapat mapagtagumpayan natin, and paano tayo magiging victorious. Magiging victorious tayo because of Jesus Christ. Napagtatagumpayan natin ang lahat, no? Hide me from the secret plots of the wicked, from the rebellion of the workers of iniquity. So, sabi dito ni David na itago siya ni Almighty Father. Dahil may mga tao na rebellious, na gusto siyang saktan. Ang mga tayo naman, ang mga gustong manakit sa atin ay ang mga principalities of this world. Hindi natin kalaban yung tao, kundi yung lumulukob sa tao. At pag yung tao na yon hindi siya nagsisi sa kanyang kasalanan, ayaw niya kay Almighty Father at Jesus Christ, yung tao na yon napupunta sa impyerno kasi inalaw niya ang sarili niya na siya ay lukuban ng demonic entity. Pag nagsisinungaling ka, ayaw ni Almighty Father ng sinungaling, magnanakaw, chismosa, yung mga nag-worship ng mga foreign gods, nag-worship ng mga kahoy, semento, bakal, yun napupunta sa eternal damnation. At kasama na rin doon yung mga nagtotolerate na gumawa ng wickedness. Kahit hindi siya gumagawa ng wickedness, pero tinotolerate niya, hindi niya pinagsasabihan, sa impyerno rin yun. Hide me from the secret plots of the wicked, from the rebellion of the workers of iniquity, who sharpen their tongue like a sword and bend their bows to shoot their arrows. Bitter words. So, ang kinoconsider na sword ay yung word. Yung bow and arrows, bitter words. Nakakapatay kasi ang salita. Pag naninirang puri ka, nambubuli ka, may mga tao na gusto nilang saktan yung sarili nila because nalo-low moral sila dahil sinasaktan sila
verbally ng mga tao. Nagkakaroon sila ng wound sa hearts nila. Kaya nakakamatay ang mga pangit na mga salita. Kaya wag tayo magsasalita ng mga pangit na hindi makakalugod sa pangalan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Yung chismis, nakakamatay yan. Indirectly, no? Kahit indirectly, pumapatay ka na ng tao. Lahat ng kasalanan na nasa Romans chapter 1 verse 4 of Psalms chapter 64, that they may shoot in secret at the blameless. Suddenly they shoot at him and do not fear. So yung mga wicked people, kahit walang kasalanan yung mga tao, sila ay gustong manakit. Suddenly they shoot at him and do not fear. Wala silang takot. Yung mga wicked people. Kahit ba sabihin nilang trabaho nila yon, paninirang puri pa rin yun. Madami sa internet, may trabaho sila na sila ay mga keyboard warriors na tinatawag. Binabayaran sila, trabaho nila yon, na mambuli ng kapwa-tao. Pero meron din silang amo. So kung ganun sila na nambubuli ng kapwa-tao, yun ang trabaho nila, sino ang boss nila? Hindi yun gawain ng Holy Spirit. Sino ngayon ang boss ng mga tao na yon? Verse 5. They encourage themselves in an evil matter. Pinang-iinggan nyo, gumawa ng kadumihan. They talk at laying snares secretly. O ganitong strategy natin, ganitong agenda natin para makapanloko tayo ng tao. Ganun ang ginagawa ng may mga marketing tactics or sales strategy. Ganun ang ginagawa nila para makabenta tayo. Magkakaroon tayo ng, may mga tinatago sila ng mga bagay, hindi nila dinidisclose, na dapat sana i-disclose nila. Example, bibili ka ng kondo. Ang nakalagay lang sa advertisement, 10,000 monthly, yan na, may kondo ka na monthly, ha. Yun lang ang sinasabi, pero hindi nila sinasabi lahat-lahat na after some time pala, may lump sum yun. After a year, magbabayad ka ng 200,000 kasi in 10 years, dapat mabayad mo na yung kondo mo. So, hindi na nadidisclose yun para lang makabenta sila. Ngayon, pag babawiin na yung pera, pahirapan or babawasan nila. Kasinungalingan. Legal sa mundo na to, pero kay Almighty Father hindi. At yung ibang mga Christian, yun ang trabaho nila. Hindi nila sinasabi yun totoo. Walang transparency. Even sa mga devices, bibili ka ng mga devices ng mga cellphone. After 2 years, masisira na yan. Hindi na sinasabi yun. Or yung warranty or yung guarantee na pwede kang bumalik doon. Hindi na sinasabi yun kasi nga, libre. Gusto nila gumastos yung tao. Mga sinungaling. Walang takot. Gumawa ng kadumihan. They encourage themselves in an evil matter. They talk at laying snares secretly. They say, who will see them? Sino makakakita ng ginagawa kong mali? Akala nila walang makakakita. Pero alam ni Almighty Father. Kita lahat ni Almighty Father ang ginagawa natin. Halimbawa, may nagnakaw. Kahit maliit na pera lang yan, ninakaw mo. Pag nanakaw pa rin yun, wala yun sa laki ng value. Kahit panyo pa yan, kahit papel lang yan, kung ninakaw mo, walang kang pahintulot, nagnakaw ka pa rin. Kung yung ballpen,
Kinuha mo, ay ang ganda ng ballpen na to, akin na to, uwi ko na lang to. Ganda eh. Pero hindi ka nagpaalam, nagnanakaw ka, pero dapat ipagpaalam mo, pwede akin na lang tong ballpen na to. Ballpen lang naman to. Oo, pero kahit ballpen lang to, importante to sa tao. Ha? Kahit maliit na bagay, kahit 5 piso lang, isabi mo, nakakuha ko ng 5 piso dyan na, di wala kang guilt ngayon, wala kang guilty conscience. Sometimes yung people hindi na nakukonsensya. Or pag may nabasag ka na gamit sa isang bahay, sabihin mo, nabasag ko yung baso. Dahil pag hindi mo sinabi, nagsisinungaling ka, hindi ka magpagkakatiwalaan kung ganon. May mga tao na akong nakabasag. Kahit sabihin mo lang, hindi yung parang nanloloko ka kasi pag hindi mo sinabi. Kahit hindi mo sabihin, alam nung may-ari na nakabasag ka, di wala nang tiwala sa'yo. Kaya dapat maging honest tayo. Verse 6, they devise iniquities. We have perfected a shrewd scheme. Yung nakaperfecto kami ng magandang panloloko. Yung mga businessman ganito, nakaka-perfecto sila ng magandang panloloko, yung mga scammer. Mga politicians, taas natin yung tax. Tapos, pero kayong bumoto nun, di ba? Gusto nyo yun eh. Kahit sinong maupo sa government, wicked. Ha? Kahit sino, wickedness ang mamamayani. Dahil ang tao, hindi nila kinukonsulta si Almighty Father. At saka may samahan yan, kahit ikaw ay isang Christian, yung tauhan mo, nanloloko, kaya mo ba na isabihan sa kanya, uy, huwag mong gawin yan. Kung mawawala kayo sa iyong suporta ngayon, hindi ka na ngayon mananalo sa next election. O kaya man yung mga kabit-kabit, yung mga kasama mo sa politika. Pwede ba bang pagsabihan, o huwag ka mangangabit ha? Hindi mo man pagsasabihan, kaya hindi pwede sumali sa politika ang mga Christian. Dahil first and foremost, tayo ay children of the Almighty God. Yun ang description sa atin. Hindi tayo politician, hindi isang anak ni ganyan or nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi yun ang description sa mga Christian, kundi anak ni Almighty Father. Yun ang calling sa atin ni Almighty Father. To be holy, to be like Him. Kaya tayo niya ginawa. Hindi natin mababago itong mundo hanggat nandito yung wicked one. Hindi tayo makakapagbago ng mundo. Ang makakapagbago lang ng mundo na to, si Almighty Father. Dahil siya ang nag-create nito. They devise iniquities, we have perfected the shrewd scheme. Both the inward thought and the heart of a man are deep. Naka-ingrained yung kasalanan sa atin. Malalim. But God shall shoot at them with an arrow. Suddenly, they shall be wounded. Yung mga wicked people. So He will make them stumble over their own tongue. All who see them shall flee away. All men shall fear and shall declare the work of God. Matatakot kay Almighty Father. Our Father commands respect. All who see them shall flee away. All men shall fear and shall declare the work of God. For they shall wisely consider His doing.
marirealize ng mga tao that the Almighty Father is powerful. The righteous shall be glad in the Lord and trust in Him, and all the upright in heart shall glory or glorify the Almighty God. Matutuwa ang mga righteous people. Yung mga righteous people, yun ay mga nagtitiwala kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Nagkakasala man sila, gaya ni David, pero humihingi ng kapatawaran, nagpapakumbaba kay Almighty Father. Si David, nagkakasala rin siya paulit-ulit. Pero humingi siya ng patawad at nagpapakumbaba kay Almighty Father. Pinupuri niya lagi si Almighty Father. Psalms chapter 65. Praise is awaiting you, O God, in Zion, and to you the vow shall be performed, or a promised deed. O you who hear prayer, to you all flesh will come. Kay Almighty Father, lalapit lahat. Si Almighty Father, nadidinig niya ang ating prayers. At lahat ng flesh, lahat ng tao, kay Almighty Father, lalapit. Iniquities prevail against me. As for our transgressions, you will provide atonement for them. Pag may kasalanan, papatawarin ni Almighty Father ang mga nagkasala. Kahit na nagpe-prevail against David, yung iniquity, yung transgression, nagpo-provide ng kapatawaran si Almighty Father. At si Jesus Christ, He also forgives sins like the Almighty Father, and so Jesus is also God. Asan yung proof that Jesus also forgives sins? So that you may know that the Son of Man Matthew chapter 9, no? Nung ginamot ni Jesus yung paralyzed person. Matthew chapter 9. Saan na ba yun? Chapter 9 verse 4 of Matthew. But Jesus, knowing their thoughts, said, why do you think evil in your hearts? For which is easier to say, your sins are forgiven you? For your sins are forgiven you? Or to say, arise and walk? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. Then he said to the paralytic, arise, take up your bed and go to your house. And he arose and departed to his house. No? Tsaka sabi ni Jesus dito sa verse 2, Son, be of good cheer, your sins are forgiven you. So si Jesus Christ, nagpapatawad siya ng kasalanan ng tao. Proof that the Almighty Father is God and Jesus Christ is also God. Walang ibang nagpapatawad ng kasalanan ng tao. Yung mga santo na sinasamba ninyo, yung mga tao na matay, na hindi nagpapatawad ng kasalanan yan. Dahil wala naman yung bearing. Ewan ko ba't tinatawag ninyo. Si Carlo, hindi ko malimutan. Nagpapatawad ba ng kasalanan si Carlo? Hindi nagpapatawad ng kasalanan yun. Wala na si Carlo. Ang buhay si Jesus Christ. At saka anong sabi ng mga apostles? In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, no? Na ikaw ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Hindi sa pangalan ni Peter o sa halimbawa, example sinabi ng Peter o sa pangalan ko gagaling kayo. Walang ganun sinabi si Peter. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Almighty Father, ganun ang sinasabi. Hindi sa pangalan ni John, sa pangalan ni Thomas, hindi.
iniquities prevail against me. As for our transgressions, you will provide atonement for them. Blessed is the man you choose. Sabi dito, sino ang pumipili sa atin? Si Almighty Father. Bago pa man natin piliin si Almighty Father na sundin, pinili na niya tayo. He first chose us. Ngayon, depende na lang sa atin kung susundin natin yung tatay natin. But He first chose us. Ephesians chapter 1 verse 4, just as He chose us in Him before the foundation of the world. Bago pa man gawin ang mundo na to, pinili na tayo ni Almighty Father. That we should be holy and without blame before Him in love. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, or by His grace, by which He made us accepted in the Beloved. So, sinong pumili sa atin? Bago pa man natin piliin ang tatay natin na sundin, si Almighty Father na ang pumili sa atin. Nasa sa atin na ngayon yon kung magtitiwala tayo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Blessed is the man you choose and cause to approach you, that he may dwell in your towns. So, ang kadugtong and cause to approach you. Kasi, si Almighty Father, pinili niya tayo, pero may mga tao na hindi nila gusto mag-approach kay Almighty Father. That he may dwell in your courts, we shall be satisfied with the goodness of your house, of your holy temple. By awesome deeds in righteousness, you will answer us, O God of our salvation. You who are the confidence of all the ends of the earth and of the far-off seas. Confidence natin of all the ends of the earth. Ang tatay natin. Who established the mountains by His strength. Gumawa ng mundo na to, yung mountains. Being clothed in power. Powerful yung tatay natin. Omnipotent. You who still the noise of the seas, the noise of their waves and the tumult of the peoples, ang nagpapacify sa dagat, sa wind, sa alon, at sa mga tao. They also who dwell in the farthest parts are afraid of your signs. Mga tao sa buong mundo, takot sa iyo. You make the outgoings of the morning and evening rejoice. Lahat tayo takot kay Almighty Father. May mga taong hindi sila naniniwala kay Almighty Father, hindi sila takot. Pero dating ang time, nasa time ni Almighty Father yun. You make the outgoings of the morning and the evening. You visit the earth and water it. Dinadalaw tayo ni Almighty Father. Check niya tayo. Pinapaulan niya ang mundo o nagpapaulan siya dito sa mundo para mabuhay ang mga animals and plants, pati na rin tayo. You greatly enrich it. The river of God is full of water. You provide their grain, for so you have prepared it. Dahil si Almighty Father, siya nag-prepare lahat ng ito. Kaya hindi natin pwedeng kontrolin ang environment. Hindi natin kaya. Si Almighty Father kaya niya. Dahil siya ang may gawa ng mundo na to. Kasi ang tao na gusto nila lagi control. Kontrolin natin ang mundo, kontrolin natin ang lahat. Hindi. Ibibigay natin lahat kay Almighty Father. Yung control kay Almighty Father natin ibibigay by denying ourselves.
Kahit sarili natin, si Almighty Father ang mamamayani sa buhay natin. You water its ridges abundantly, you settle its furrows, you make it soft with showers, you bless its growth. You crown the year with your goodness, and your paths drip with abundance. Full of blessings ang binibigay ni Almighty Father for His children. Kaya lagi tayong magpapasalamat sa tatay natin. They drop on the pastures of the wilderness, and the little hills rejoice on every side. The pastures are clothed with flocks. The valleys are also covered with grain. They shout for joy. They also sing. Anong ibig sabihin nito? Dahil mayroong mga damo, may mga plants, mabubuhay ngayon yung mga animals. Dahil ang mga animals, kinakain nila plants. Kaya yung flocks ngayon, madami. The pastures are clothed with flocks. Ibig sabihin ng clothed, parang yung pastulan, punong-puno ng mga animals. Punong-puno na sheep, ng cow, ng pagkain. Sustenance para sa atin. The valleys are also covered with grain. Mga corn, rice, tsaka wheat, barley, ganun, punong-puno para pagkain para sa atin. They shout for joy. They also sing. Kaya may pagkain tayo sa araw-araw dahil kay Almighty Father. Meron tayong oxygen dahil kay Almighty Father. Humihinga tayo dahil kay Almighty Father. Sa Kanya galing ang lahat. Kung anong meron tayo. Hindi nire-recognize ng ibang tao. Dahil yung ibang tao, nagtitiwala lang sila sa kanilang sariling kakayahan. Pero tayo, since children of the Almighty Father, hindi tayo magtitiwala sa ating sariling kakayahan. Dahil wala tayong kakayahan. Dahil ang lahat ng nandito sa mundo galing kay Almighty Father. Yung iba dinedeny lang nila na galing kay Almighty Father, ay dinay-acknowledge yung Almighty Father. Yung mga tao na yon, merong punishment yon. Lagi natin tatandaan lagi, may blessings at may punishment. Rewards at may punishment. Kung yung mga fallen angels, no, may punishment sila, yung mga angels. Tayo rin, ganun. Ang pagkakaiba nga lang sa mga angels, pag nagkasala sila, hindi na sila mapapatawad ni Almighty Father. Tayo, meron pa tayong chance because of Jesus Christ. Si Jesus Christ, He died for our sins. Not for the sins of the fallen angels, but for our sins. Kaya galit ang mga fallen angels sa atin. Gusto nila tayong sirain. Gusto nila tayong isama sa kung saan sila itinapon ni Almighty Father. Sa impyerno. Pero tayo, yung abundance natin is for all eternity, and we must trust in Jesus Christ and trust our Father. Dahil alam natin ang mga blessings ng Almighty Father, siya ang gumawa ng mundo na to. Inuulit-ulit ko. Ngayon, bakit nalayo ang tao? Dahil sa kasinungalingan ni Satan. Dahil hindi nagbabasa ng Bible. Kaya nalayo ang tao. Nagpakalat ng kasinungalingan ang mga tao. At yung mga tao naman, hindi sila nagbasa ng Bible. Itong Bible na to, salita to ni Almighty Father. Matagal na itong Bible na to. Book of Genesis, chapter 1, verse 1. In the beginning,
nakalagay dito kung paano niya ginawa ang mundo. Kaya, napakatagal na ng Bible. Magtitiwala tayo kay Almighty Father because He is powerful. Siguro naman na-try nyo na mag-pray kay Almighty Father at yung mga prayers nyo ay binigay ni Almighty Father sa inyo. Patuloy tayong purihin natin ang tatay natin at mahalin siya. Thank you, and God loves us all so much.